Isang pinagpalang araw sa inyo mga kapatid, sa ating mga kapatid na dyan sa ating satellite mission sa Barangay Beatas, Quezon City. Kamusta na kayong lahat? Nawa isa mabuti kayong kalagayan sa araw na ito. Ngayon ay ka-16th ng July taong 2021 at salamat sa Diyos. Tayo ay muling magkasama-sama magpahayag sa inyo ng mga salita ng Panginoon. So mga kapatid, nawa ay kayo ay nasa maayos na kalagayan at patuloy ako'y mabati sa inyo ng isang pinagpalang araw sa araw na ito. At ganun din pa mga kapatid, sumain nyo nawa ang kapayapaan ng Diyos, Ama at ng ating Panginoong Hesukristo. Amen mga kapatid. So, ako'y nagagalak na tayo ay muling nagpapatuloy at patuloy na binibigyan tayo ng kalakasan ng Panginoon para sa pagpapahayag ng kanyang mga salita. So, mga kapatid, tayo ay magpapatuloy sa ating inspirational message sa araw na ito. At ang ating inspirational message sa araw na ito ay sa ating pamagat na immortality. Ano ang immortality? At alam ko na kahit paano ay mayroon kayong kaunting pag-unawa tungkol sa immortality, ang pagiging walang kasiraan or walang kamatayan. Di ba? Namin mga kapatid. So, buksan natin ang mga aral na ito para sa inyong kaunawaan na sa pamagitan ng ating pagpapatuloy sa sampalataya, sa pamumuhay, sa pananampalataya, mayroon tayong tinatawag na buhay na walang hanggan or yung buhay natin ay hindi matatapos. Hindi matatapos ang buhay natin sa katawang lupa, pero hindi matatapos ang buhay natin sa katawang espiritu. Amen? Kasi tayo we are created in God's image. Amen mga kapatid. Ang Kristyanismo ay siyang pananampalataya na nagpapahayag lamang ng yung paano tayo magsimula, paano tayo mabubuhay, at paano tayo babalik sa siyang lumikha sa atin. Kaya magkaroon ng kaliwanagan sa ating pag-unawa ang katotohanan ng ating buhay. Amen mga kapatid. Kaya sa pamagitan nito, doon tayo sumasampalataya. Amen mga kapatid. Kaya ang sabi ng Biblia, ating pinag-aaralan na pag tayo ay sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, tayo ay may tinatawag na buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay hindi sa pamagitan ng buhay na sa ating kalagayang pisikal, kundi yung katulad ng nangyari sa Panginoong Hesukristo na kung saan siya na ang ating Panginoong Hesukristo ay ipinanganak ng birhen. Siya ay namuhay bilang simpleng tao. Siya ay namatay dahil siya ay pinako sa krus. Siya ay inilibing. Ngunit pagkatapos ng 3 araw, siya ay muling nabuhay. At sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ganun mga kapatid, sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay muli ring bubuhayin mula sa kamatayan at patungo sa buhay na walang kasiraan or immortality. Di ba? Ay ganun. Ganun pala yung mangyayari. Kasi pag hindi natin inaaral ang mga salita ng Diyos, hindi natin binabasa ang kasulatan, paano mo malalaman na may ganun pala? Di ba? At paano ang gagawin mo sa uri ng iyong pamumuhay? Dahil sa pamamagitan ng mga pananampalatayang ating ginagawa, doon natin isinasang-ayon sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo ang uri ng ating pamumuhay. Gayon din naman sa bandang huli, dahil tayo ay tumatalima or sumusunod, sumasang-ayon sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, na saka natin makakamtan ang
ang buhay na walang hanggan at ang buhay na sa piling ng Diyos or pag-immortality. Amen? Amen mga kapatid. So, ang pagbibigay mo ng kahalagahan sa Ebanghelyo ni Kristo ay nagpapatotoo na mas mahalaga ang buhay na walang hanggan or buhay na walang kasiraan. Kaya mahalaga ang sinasabi ng Biblia na mga kapatid na examine yourselves. Sabi doon sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, sabi niya dito mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo rito, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ganinyo nalalaman na sagan ng iyong sarili na si Hesukristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Sa English, ang sabi dito mga kapatid, examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates? Diba? Ano yung reprobates? Anong sinasabi niya dito? Bakit reprobates or mga itinakwil na, sabi niya sa Tagalog. Sabi, except ye be reprobates. Sabi niya sa Tagalog, maliban na kung kayo ay mga itinakwil na. Sabi sa English mga kapatid, dito sa Oxford Dictionary, sabi niya, ang reprobates, a person who behaves in a way that society thinks is immoral. See, ang sosyedad, ang lipunan mismo ang mayroong pagkaunawa na ang mga bagay na reprobates ay isang immoral sa paningin ng society o ng lipunan na ating ginagalawan. Diba? So yun ang reprobates or mga sa Biblia, ang pagkasalin dito sa Tagalog ay mga itinakwil na. Diba? Kasi baka hindi sumasampalataya, hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Amen mga kapatid, naunawaan natin. Oh, hallelujah. So sa kasalukuyang sitwasyon ng mundo na ating ginagalawan mga kapatid, dahil sa kahirapan, dahil sa pandemya, dapat meron tayong pagbubulay-bulay sa ating sarili na sa dami ng mga nawala na sa mundong ito dahil sa problema ng pandemya. Hindi nga nila nalalaman na dumating ang pandemya na to at bigla na lang na umusbong ito, di ba? So dapat ganun mga kapatid ang ating naisip, meron tayong reflection or pagbubulay-bulay sa ating sarili. Ano ba talaga ang mas mahalaga sa buhay? Di ba? Ano ba ang pinagtutuunan mo ng pansin sa pamumuhay mo sa araw-araw? Ano bang binibigyan mo ng halaga? Yun bang makapagtrabaho ka para handaan mo ang pag-aaral at paglaki ng iyong anak? Pinaghahandaan mo yung paano ka magkaroon ng maraming kayamanan sa pabuhay na ito? Or paano mo pinapasaya ang iyong sarili kahit sa kabila ng kahirapan ng pandemya ay kailangan mong maging maligaya sa iyong kaparaanan. Di ba? May mga ganun mga kapatid. Dahil stress na sila sa pag-iisip at sa pagharap sa mga suliranin ng mundo, so may suliranin ng kanilang pamumuhay, ay gusto nila ring maging masaya. Kaya enjoy nila sa kaibang mga paraan na paano nila mapapaligaya ang kanilang sarili. Ngunit mga kapatid, sa pananampalatayang Kristiyano, hindi ganon ang dapat. Diba? Ang pananampalatayang Kristiyano ay meron tayong pagtalima sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo na tayo ay maging masaya sa Panginoon. Diba? Sa pagsunod sa kautusan ng Panginoon, sa pagsunod sa Ebanghelyo at pamumuhay ayon sa Ebanghelyo. Doon tayo nagkakaroon ng kaligayahan. Kasi nalalaman natin na hindi sa buhay na ito tayo magkakaroon ng lubos na kaligayahan, kundi sa presensya ng Panginoon. Diba? Na sa buhay na ito
At gayon din na doon sa buhay na walang kasiraan sa piling ng Diyos. Kasi tayo ay babalik sa Diyos. Amen? Amen mga kapatid. Hallelujah. So ang pag-asa natin mga kapatid bilang Kristiyano, hindi na kailan kaya babalik doon sa dating buhay. Dapat bumalik na. Bumalik na tayo sa dating kalagayan. Ganun ulit, di ba? Ganun ba ulit ang ang gusto mong mangyari? Di ba dapat na kung sa mga kalagayan ng mundo ngayon ay naghahanap ka sa Diyos at naghahanap ka ng kasagutan doon sa kahulugan ng buhay? Amen? Di ba mga kapatid? Kasi hindi natin malalaman ang mangyayari bukas. Kaya dapat tayo ay naghahanda. Naghahanda tayo na anytime sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, kung tayo man ay mauna sa mundong ito, umalis sa mundong ito, or maratnan tayo ng Panginoong Hesukristo, tayo ay maturing na tapat sa ating pananampalataya. Amen? Hallelujah mga kapatid. Hallelujah. So sabi dito ni Apostol Pablo sa unang Korinto chapter 15 verse 15, dito natin makikita sa verse 15 mga kapatid, magkakaroon tayo ng kaunawaan na mayroon palang buhay na walang kasiraan, yung immortality. Di ba? So sabi niya dito mga kapatid sa chapter 15 verse 19, kung sa buhay lamang na ito tayo ay nagsisiasa kay Kristo, ay tayo na sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Tayo daw ay yung miserable. Kung sa buhay lamang na ito yung pag-asa natin mga kapatid, na ay kailan babalik sa dati? Kailan tayo makakahanap ulit ng mas magandang trabaho? Or kailan tayo mag-success mo uli ang kumpanya, or kailan ulit, 'di ba? Marami lang. Kailan ulit tayo makapag-travel, kailan ulit tayo makapag enjoy sa nightclub, sa beer house, at sa kung ano-ano pa, 'di ba? 'Di ba mga kapatid, diyan ang pag-iisip ng makamundo or reprobates, 'di ba? Yung hindi nakakaunawa sa ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Sabi nga ng salita ng Diyos ay huwag ninyong ibigin ang mga bagay dito sa mundo. Di ba? So, amin mga kapatid. Sabi niya rito, balikan natin, kung sa buhay lamang na ito tayo magsisiasa sa Panginoon, na Lord, balik mo na sa dati, ganon ang panalangin mo, ganon ang pag-asa mo. Hindi mga kapatid sa mundong ito. Hindi ganon dapat bilang Kristiyano. Tayo daw ay mga miserable pag ganon. Kasi dun sa buhay na walang hanggan, sa piling ng presensya ng Diyos, walang kahirapan, walang sakit at karamdaman, walang pagkagutom, walang pagkauhaw, kundi puno ng kaluwalhatian, puno ng kaligayahan. Amin mga kapatid. So ganyan ang Kristyanismo. Dapat doon tayo mag-focus ng ating pamumuhay. Paano tayo lumalago sa pamumuhay Kristiyano. Amen? Sa pagkilala sa Diyos, sa ebanghelyo ng Diyos. Amin mga kapatid. Kaya kung ano man ang meron tayo, dapat tayo ay maging masaya. Tayo ay maging magalak sa Panginoon sa kung ano ang meron tayo sa ating buhay. Sabi nga dito sa Hebreo sa chapter 13, manghilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ay hindi kita pababayaan. Di ba? So yun ang pangako ng Panginoon sa atin, kaya tayo ay maging masaya sa kung ano man ang meron tayo, ngunit pa tayo ay nagpapatuloy sa pagsasampalataya sa Diyos at pagsunod sa kanyang ebanghelyo. Amen mga kapatid.
Naunawaan natin? Amen. Hallelujah. So mga kapatid, sabi niya dito, sa verse 12, kung si Kristo nga'y ipinangangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na maguli sa mga patay? Bakit ang ilan sa inyo ang nagsasabi? Sino ang nagsasabi ng ganon? Sila yung mga hindi sumasampalataya, hindi mga nakakakilala sa Panginoong Hesukristo. Baka sila ay mga agnostic, mga atheist. Sila na, yung mga ganyan ang mga hindi na nanampalataya sa Diyos. Karamihan sa kanila. Kasi alam mo bakit? Yung ebanghelyo ngayon, yung Christian living ngayon, hindi na pinapangaral sa mga eskwelahan. Yung mga kabataan, hindi na nakakarinig ng ebanghelyo, kaya sila'y lumalaki na walang pagkakakilala sa Diyos. Hindi sila nakapagbasa ng ebanghelyo doon sa Biblia. Kaya yung mga iba nagsabi, walang Diyos. Di ba? Kaya ito ang pinapangaral at binabahagi natin sa inyo na tayo ay lumalim sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya sabi ng iba, nagsisipag sabi na walang pagkabuhay na maguli ng mga patay. Datapwat kung walang pagkabuhay na maguli ng mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. Dahil binuhay ang Panginoong Hesukristo, nagpapatunay lamang mga kapatid na merong pagkabuhay na maguli sa mga patay. Kaya yun ang pinapangaral ng yung mga alagad ng Panginoong Hesukristo na ipangaral sa buong sanlibutan. Ang lahat ng mga pinagsabi ni Panginoong Hesukristo. Di ba? Kaya ipinapangaral na merong muling pagkabuhay sa mga patay. Kasi bago dumating ang pangyayaring ito mga kapatid, kahit nung sa unang tipan, wala silang kaalam-alam na mayroong ganito. Na ipahayag lang ito nung dumating ang Panginoong Hesukristo at pinahayag lamang sa kanyang mga alagad. Ngayon, marami na ba ang nakakaalam sa buong mundo na mayroong pagkabuhay ng maguli sa mga patay? Kundi sila lang yung mga nakaunawa at nakatanggap sa ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Dahil kaya nga ipinapangaral natin ito sa inyo. Amen mga kapatid. Kaya sabi dito ni Apostol Pablo, at kung si Kristo'y hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral. Wala rin namang kabuluhan ng inyong pananampalataya. Diba? Sumasampalataya ka sa walang kabuluhan. Kasi kung hindi binuhay ang Panginoong Hesukristo, sabi nga niya dito mga kapatid, sabi niya dito, bakit pa nakipaglaban sa mga ganid at sa mga beasts? Sabi ni Apostol Pablo, nakipaglaban pa siya doon sa mga beasts sa Ephesus. Nakipag-away siya doon para lang ipapangaral ang ebanghelyo. Sabi niya dito mga kapatid, kung ako'y nakipagbaka sa Efeso laban sa mga ganid, ayon sa kaugalian ng tao, ano ang pakikinabangin ko? Diba? Kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, magsikain at magsiinom tayo. Yamang bukas ay tayo ay mga mamatay. Di ba? Di ba mga kapatid? Does it make sense to you? Bakit pinangaral ang Kristyanismo sa buong mundo? Di ba? Dahil yun ang utos ng Panginoon. Ipakilala sa buong mundo na merong pagkabuhay na maguli sa mga patay. So mga kapatid, ay sabi dito pagpatuloy natin, sapagkat kung hindi muling binubuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan, kaya't kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Diba? Dahil nakarinig tayo ng ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, tayo ay nabago. Tayo ay naging matuwid. Dahil bakit? Tayo ay dapat nakalimot na sa ating mga pagkakasala. Tayo ay mga
namuhay ng may katuwiran ayon sa mga aral na tinanggap natin. Di ba mga kapatid? Na bawal ang pangangalunya, pagsamba sa Diyos-Diyosan, bawal ang pakikipagsa sa babae, pakikiapid sa kapwa lalaki, bawal ang pagtutungayaw, bawal ka pumatay. Oh, di ba? Amen? Kaya tayo dapat ay, kung hindi binuhay si Kristo, tayo ay dapat na sa ating mga kasalanan pa. Sabi niya rito. Kung kayo, patuloy natin mga kapatid, kung gayon nga, ang mga nangangatulog din naman kay Kristo ay pawang nangapapahamak. Di ba? Ay kung kunyari, sila ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, ngunit hindi binuhay naman si Kristo, ang sabi niya rito, yung mga sila yung natulog or yung mga namatay kay Kristo ay pawang nangapahamak pa sila. Di ba? Ibig sabihin na meron pa rin silang judgment na mangyayari, kapahamakan. Di ba? Kahit sila ay sumampalataya na. Pero hindi mga kapatid, kasi bakit? Sa pamamagitan ng pananampalataya ay binubuhay ang mga patay, yung mga sumampalataya kay Kristo. Dahil bakit? Sila ay wala ng kapahamakan. Sila ay nasa kamay na ng Panginoong Hesukristo at napatawad ng kanilang mga kasalanan sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Amen mga kapatid. Naunawaan natin. Kaya dito sa verse 15 na ito, dito nasusulat lahat. Amen? Datapwat si Kristo ngay muling binuhay sa mga patay na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog. Sapagkat yamang sa pamamagitan ng tao'y dumarating ang kamatayan at sa pamamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Dahil nagkasala si Adan noong una, nagkaroon ng kamatayan. Ang tao, namatay sila sa buhay na espiritual. Dahil sila ay dahil si Adan ay unang-una ay ginawa sa kawangis ng Diyos or in the image of God, ngunit siya ay binigyan ng katawang lupa lamang. Ngunit namatay sila sa kanilang kalagayang espiritual at sila ngayon ay namuhay sa kalagayang pisikal lamang. Amen? Kaya nga ang sabi dito, dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Sapagkat kung paanong kay Adan ang lahat ay nangamamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Amin mga kapatid? Kasi ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo ay sa kalagayang espiritu. Amen? Nung siya ay nagpakita sa kanyang mga alagad doon sa Galilea, anong sabi niya doon? Buksan natin sa John. Balik tayo sa aral ni Apostol John. Kaya doon sa sinasabi, doon sa aklat ni Apostol John na ayaw magpakita, ayaw maniwala ni Thomas, ni Apostol na Thomas na ang Panginoong Hesukristo ay nakita ng ibang mga alagad. Ngayon, sabi ni Thomas dito, sabi niya sa verse 20, sabi niya sa verse 25, sinabi nga sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Ngunit sinabi niya sa kanila, malibang aking makita sa kanyang mga kamay ang butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking daliri sa butas ng mga pako, at maisuot ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako sasampalataya. Sabi ni Thomas, di ba? At pagkaraan ng 8 araw, ay muling nasa loob ng bahay ang kaniyang mga alagad at kasama nila si Thomas. Dumating si Jesus nang pipinid ang mga pinto at tumayo sa gitna at sinabi, kapayapaan ang sumainyo.
Nang magkagayoy, sinabi niya kay Tomas, "Idaiti mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. At idaiti mo rito ang inyong kamay at isuot mo siya sa aking tagiliran. At huwag kang di mapapanampalatayahin, kundi manampalatayahin." Sumagot si Thomas at sinabi sa kanya ay sinabi, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sapagkat ako'y nakita mo ay sumampalataya ka. Mapalad ang yaong hindi nang nakakita at gayon may nagsisampalataya." Mga kapatid, kaya dito sabi rin sa verse 30, gumawa rin nga si Jesus ng iba't ibang maraming tanda sa harap ng kanyang mga alagad na hindi nangagsusulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at ang inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Amen mga kapatid. Sabi niya, magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Anong ibig sabihin nun? Na magkaroon tayo ng buhay na walang kasiraan sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo sa kanyang pangalan. Amen mga kapatid, nakuha natin. Hallelujah. Hallelujah. Balik tayo doon mga kapatid sa ating binabasa. Sabi niya dito, "Sapagkat kung paano kay Adam ang lahat ay nangamamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin." Diba mga kapatid? Kasi bakit? Tayo ay tinubos ng Panginoong Hesukristo. Tinubos ng anak ng Diyos sa pagkakasala. Diba? Kung paanong namatay ang mga tao nung mula sa pagsimula kay Adan, ang tao ay muli ring bubuhayin mula sa pagkasala sa pamagitan ng pagsampalataya sa Panginoong Hesukristo. Amen mga kapatid. Hallelujah. Kaya patuloy tayo dito sa verse 40. Ang sabi niya rito, pag meron kayong aklat, buksan mo ang aklat or magbasa ka dun sa inyong mobile. Ang sabi niya rito, meron namang mga katawang ukol sa langit at mga katawang ukol sa lupa. Datapwat iba ang kaluwalhatian ng ukol sa langit. At iba ang ukol sa lupa. Iba ang kaluwalhatian ng araw at iba ang kaluwalhatian ng buwan at iba ang kaluwalhatian ng mga bituin, sapagkat ang isang bituin ay naiiba sa ibang bituin sa kaluwalhatian. Gayon din naman ang pagkabuhay na maguli ng mga patay. Itinatanim na may kasiraan, binubuhay na maguli na walang kasiraan. Itinatanim na may pagkasiphayo, binubuhay na maguli na may kaluwalhatian. Itinatanim na may kahinaan, binubuhay na maguli na may kapangyarihan. Itinatanim na may katawang ukol sa lupa, binubuhay na maguli na katawang ukol sa espiritu. Kung may katawang ukol sa lupa, ay may katawang ukol sa espiritu naman. Gayon din naman nasusulat, ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. So yun ang kahiwagaan mga kapatid ng Ebanghelyo. Yan ang mystery na nakatagong lihim sa buhay na ito dito sa mundo, na kung hindi na nalalaman ng lahat ng tao sa mundo mga kapatid, paano nila malalaman na mabubuhay silang muli? Ngunit sa muling pagkabuhay ay merong tinatawag na paghatol. Diba? Sa mga hindi sumasampalataya. Diba mga kapatid? Naunawaan natin? Ngayon, sabi niya dito, gayon din naman ang nasusulat, ang unang taong si Adam ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay
buhay. 'Di ba? Kaya nung nabangon ang Panginoong Hesus mula sa kamatayan, siya ay nasa kalagayan ng espiritu at nagpakita sa kanyang mga alagad. Bagaman ang ukol sa espiritu ay hindi siyang una, kundi ang ukol sa lupa. Pagkatapos ang ukol sa espiritu. Ang unang tao ay taga-lupa na ukol sa lupa at ang ikalawang tao ay taga-langit. Di ba mga kapatid? Kung ano ang ukol sa lupa ay gayon din naman silang mga taga-lupa. Di ba? At kung ano ang ukol sa langit ay gayon din naman silang taga-langit. Di ba? Kaya nga sa ating pamumuhay dito sa lupa, ano ang pinag-uukulan mo? Paano ka nabubuhay? Sa pamagitan ng panglupang kalagayan o pang-espiritu. 'Di ba? Ano ang salita ng Diyos? Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, sabi niya, ang salitang sinasalita ko sa inyo ay espiritu. At sila'y buhay. 'Di ba? Kaya ito ang nais niyang sabihin na kung ano ang ukol sa lupa ay gayon din naman silang taga-lupa at kung ano ang ukol sa langit ay gayon din naman silang mga taga-langit. Di ba mga kapatid? Naalala ninyo na ang salita ng Diyos ay siyang nagbibigay buhay sa atin. Amen? Kaya kung pinapakinggan natin palagi at sinasabuhay natin, sinasampalatayanan natin at ipinapamuhay natin ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos na galing sa langit, ito ay ating buhay na panglangit. Di ba? Ito yung ating panglangit na buhay. Hindi ito yung panglupa. Yung ating katawan lang ang panglupa, ngunit ang ating salita ng Diyos na ating sinasabuhay ay panglangit. Diba? Amen mga kapatid. Amen. Sa verse 49, ang sabi niya dito, at kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Sinasabi ko nga ito mga kapatid na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Diba? Kaya ano ang aral na sinasabi ni Apostol Pablo dito sa sinatawag na yung ang laman at dugo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos? Yung pamumuhay natin na pang-ukol lang sa panglaman, sa ating mata, paningin at sa pandinig at sa pangdama natin, doon lang tayo namumuhay. Namumuhay tayo ukol sa kung ano nakikita natin sa mundo, o ano yung dinaramdam ng ating katawan, 'di ba? Yung pagmamalaki natin sa lahat ng bagay, kung anong meron tayo, di ba? Kaya yun ang pinaglabanan ng Panginoong Hesukristo mga kapatid, yung pamumuhay na ayon sa dugo at laman. Yung pinaglabanan ng ating Panginoong Hesukristo ay ang lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Di ba? Naunawaan natin mga kapatid. Kaya yun ang sinasabi ni Apostol Pablo dito na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos. Di ba? Ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Yung physical na katawan natin ay ito'y may kasiraan at hindi ito magmamana ng walang kasiraan, kundi ang ebanghelyo ng Diyos na ating ipinapamuhay. Yung ebanghelyo ng Diyos na ating natutunan at na nalalaman natin, na isa sa buhay natin. 'Di ba? Yun ang walang kasiraan. Amen mga kapatid. Hallelujah.
Hallelujah. So sa verse 51, sabi niya rito, narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat ay mga tutulog. Ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan. At tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat pagka itong may kasiraan ay mabibihisan ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkagayoy ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Saan naroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong tibo? Diba? O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Amen? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Dapat tatapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen mga kapatid. Kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Diba mga kapatid? So sabi niya rito, datapwat ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan. Kasi bakit? Yung may dalawang uri ng kamatayan mga kapatid. Diba? Yung unang kamatayan ay yung ating physical na katawan ay mauuwi sa kasiraan or sa kamatayan. Ngunit pagdating ng pangalawang buhay, ay merong binubuhay na sabi niya rito mga kapatid na babaguhin muli or bubuhayin muli ang mga patay. Sabi dito sa verse 52, sabi ni Apostol Pablo na at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo ay babaguhin. Diba? Ay ngayon, anong mangyayari sa atin after na babaguhin muli tayo? Magkakaroon ng paghatol or paghuhukom ng Diyos. Di ba mga kapatid? Kaya yung mga nabubuhay sa Panginoong Hesukristo, sa pagsunod sa kautusan ng Panginoong Hesukristo at pagtalima sa kanyang ebanghelyo at sumusunod sa kalooban ng Diyos lamang ay wala nang paghatol. Wala nang paghatol. Kaya dito tinutukoy ni Apostol Pablo para sa mga nananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga sabi niya, datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo lamang. Diba? Eh kung paano yung mga hindi sumampalataya sa Panginoong Hesukristo? Doon magkakaroon ng paghatol, ay magkakaroon ng pangalawang kamatayan. Naunawaan natin mga kapatid? Hallelujah. Hallelujah. Kaya mga kapatid, kung ang ating pag-asa ay sa buhay na ito lamang, lagi nating iisipin mga kapatid na kung ang ating pamumuhay at pagsampalataya kay Kristo ay sa buhay na ito lamang. Miserable daw mga kapatid ang buhay. Miserable. Kasi bakit? Kung makikita mo naman, tayo ay nagpapakahirap sa pagtatrabaho, nagpapakahirap sa lahat ng bagay upang makamtan ng mga simpleng bagay na ating yung mga simpleng bagay na ating pinapamuhay. Tayo ay masaya na ba sa mga bagay na yon mga kapatid? Yun lang ba ang nagdudulot sa iyo ng kaligayahan? Di ba?
Kaya pag pinagsisikapan mo pang yumaman dito sa mundong ito, ay yung iba nga, umalis na sa mundong ito eh. Iniwan ang kanilang mga kayamanan. O ibang kanilang mga kayamanan, ipinagsawaan na rin ng ibang mga hindi nakakakilala sa Diyos. O kung naiwan man sa kanilang mga kapamilya, yung kanilang mga kayamanan. Kung hindi naman nakakakilala sa Diyos ang lahat ng mga nakakatanggap ng mga kayamanan na yon. Ano ang silbi nun, mga kapatid? Naunawaan natin? Hallelujah. Hallelujah. So, marami lang tayong kinahihiligan sa mundong ito. Diba? Marami tayong gustong ipagmalaki, ipagmataas. Diba, alam mo yun, mga kapatid? Yung pagiging mayaman, yung maging kilala ng mga kanilang larangan, di ba? Yung pagiging pantas sa lahat ng karangalan ng mundong ito. Di ba, mga kapatid? Ngunit ang pinapaalala sa atin ng Biblia ay kung sa buhay lamang na ito ang ating pag-asa. Di ba, mga kapatid? Tayo, miserable daw tayo. Kaya hindi sa ganun bilang Kristiyano, mga kapatid, ang pag-asa natin ay sa Panginoong Hesukristo na tayo ay muling bubuhayin at doon tayo makakaranas ng tunay na buhay na wala ng kasiraan. Amen, mga kapatid? Hallelujah. Kaya, mga kapatid, yung mga uri ng mga pananampalatayang pangmundo lang, yung Easter nila, yung muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo, hanggang ano lang sila? Kada Mayo lang sila or kada Abril lang sila nila ginaganap. Doon lang nila inaalala na ay muling nabuhay ang Panginoong Hesukristo. Ay maghanap tayo ng yung Easter egg. Di ba, mga kapatid? Mga kapatid, hindi ganon. Dapat na ang uri ng ating pamumuhay sa araw-araw ay sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo na siya ay muling nabuhay. Panginoon, salamat sa panibagong umaga na iyong pinagkaloob sapagkat sa iyo nanggaling ang buhay. Di ba? At sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, dapat yun ang ating pinapamuhay araw-araw, mga kapatid. Yan ang ebanghelyo ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Na araw-araw tayo ay bumabangon kung ano man ang pinagkakaabalahan natin sa ating pangkabuhayan, trabaho, negosyo, at kung ano man ang uri ng ano man ang uri ng trabahong ginagampanan natin sa mundong ito, tayo ay sumasampalataya sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Na sa isang iglap, mga kapatid, sa isang pilik ng mata, tayo ay babaguhin muli. Sabi dito sa verse 52, na sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat natutunog ang pakakak. Yan ang ating aabangan, mga kapatid. Kaya habang tayo ay nag-aabang, naghihintay sa mga pangyayaring darating na ito, mga kapatid, examine ourselves kung nasa pananampalataya nga tayo. Di ba? Laging magsama-sama sa ating grupo, huwag kalimutan ang pakikipagdalo at pakikiisa sa pananalangin at sa pag-aaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So, mga kapatid, ito ang hiwaga ng buhay na walang hanggan. So, masasabi mo ba na ikaw ay yung napakaswerte mo, mga kapatid, dahil nakarinig ka ng Ebanghelyo? Napakaswerte mo dahil mahalaga ka sa Diyos. Binigyan ka ng pagkarinig na ganito pala ang bagay na mangyayari pagkatapos na makarinig tayo ng huling tunog ng pakakak
na sa isang kisap mata, mga kapatid, tayo ay babaguhing muli. Di ba? Amin, mga kapatid, naunawaan natin. So, wag nating i-focus ang ating mga pag-unawa sa panglupa lamang. Ito yung ating nabasa dito na ang unang tao ay tagalupa lang. At ang taong tagalupa ay ukol sa lupa. Ang ikalawang tao ay ukol sa langit. Sino ang ikalawang tao na ukol sa langit? Ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, nasa Panginoong Hesukristo ka ba? Kaya yung binasa natin yung una sa 2 Corinthians 3:15 na examine yourselves. Nasa Panginoong Hesukristo ka ba? Amen? Ay yung iyong asawa, ang iyong kapamilya, ang iyong mga anak, nasa Panginoong Hesukristo ba sila? Di ba, mga kapatid? Kung nalalaman mo na wala silang pagkakakilala sa Panginoong Hesukristo, ano ang marapat nating gawin sa kanila? Di ba? Paano kung darating ang pagtunog ng pakakak at hindi sila makakarinig ng tunog ng pakakak? Mga kapatid, kaya sige, tayo dapat ay magkaroon ng ganong pag-unawa na kailangan rin ng makarinig ng ating mga kapamilya ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ang laging paalala natin sa inyo na ang laman at dugo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Diba? Tayo ay mamuhay na ayon sa katuwiran ng Diyos, sa ebanghelyo ng Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo, at iwasan natin ang lahat ng uri ng pagkakasala. Amen? Hallelujah. Hallelujah. So mga kapatid, ulitin natin dito sa verse 44, ang sabi niya rito, it is sound a natural body, it is raised a spiritual body. Sabi niya, there is a natural body and there is a spiritual body. Diba? Yan ang ating mangyayari sa atin pag tayo ay humiwalay na sa ating katawang lupa. Magkakaroon tayo ng tawag na spiritual body. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So mga kapatid, glory to God. Dito nagtatapos ang ating inspirational message sa araw na ito. At nawa ay meron kayong pagkakaunawa sa ating tunay na kalagayan bilang mga panlupang katawan at pang-espiritong katawan. Maiksi ang aral na ito sa ating pagsimula, ngunit sa ating pagpapatuloy ay alam ko na marami rin kayong matutunan tungkol sa bagay na ito. Ito ay panimula na lamang na ating pag-aaralan. Amen, mga kapatid. Hallelujah. So mga kapatid, glory to God. Dito nagtatapos ang ating inspirational message sa araw na ito. Pagpapaalala sa inyo na mayroon pala tayong buhay na walang hanggan sa ating Panginoong Hesukristo. Amen, mga kapatid. So mga kapatid, tayo ay yumuko para sa panalangin. Pikit natin ang ating mga mata at tayo ay mag-focus sa presensya ng Panginoon. Ama naming Diyos na nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa pagpapahayag mo ng iyong mga salita. Salamat sa kaalaman, karunungan sa bagay na ito. Pagpapaalala mo sa amin, Panginoon, na sa isang kisap mata kami ay iyong babaguhin. Salamat Panginoon sa iyong mga salita na aming tinanggap. Pagpalain mo ito na magdudulot sa amin ng kaunawaan at pagpapaalala sa lahat ng uri ng panahon at sa lahat ng bagay sa aming pamumuhay, Panginoon. Meron kaming buhay na walang hanggan sa presensya ng aming Panginoong Hesukristo.
Salamat sa mensahe iyong pinagkaloob, Panginoon, upang mabahagi namin sa aming mga kapatiran at pagpalain mo ito sa kanilang pandinig at sa kanilang paningin. Palain mo aking mga kapatiran na makapag-unawa at makarinig ng iyong mga salita. Patuloy na makikinig ng iyong mga salita. Pagpalain mo sila sa kanilang pamumuhay, sa kanilang mga pangangailangan. Pagpalain mo ang panguna ni Sister Joanne at ni Brother Ben sa aming misyon dyan sa Barangay Payatas. Father God in heaven, dalangin namin pagkaloob mo aming mga pangangailangan sa pagpapatuloy, pagpagal sa iyong gawain. Pagpalain mo ang aking mga kapatiran ng kalakasan at kalusugan, kagalingan sa araw-araw. Ngayon din ang kanilang mga anak at kanilang buong pamilya. Salamat, Father God in heaven. Ay mga kapatid, patuloy tayong yumuko at binibigay ko sa inyo ang pagpapala na galing sa Panginoon. Ating mababasa dito sa Numbers chapter 6. Mga kapatid, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you His peace. And this is all we pray in Jesus' name. Amen. Amen at Amen. So mga kapatid, glory to God. Maraming salamat sa Panginoon. At ako'y patuloy na mag-iwan ng mensahe sa inyo na patuloy tayong magalak sa Panginoon, magpuri sa Panginoong Diyos at magpasalamat sa Panginoong Diyos sapagkat lagi nating kasama ang Diyos. Amen mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So God bless you all mga kapatid.